Hallelujah. Good morning po, good morning po. Nandito po tayo sa airport ngayon. Talagang maliwanag yung ating gilid. Kaya patagilid tayo kasi masyadong maliwanag sa likod. Hallelujah. Praise God. This is a Wednesday edition. Yeah, Wednesday at airport edition. Airport edition. Wednesday, airport edition going to Narita. Narita ba tayo? Oh, Narita. Yan. Praise God. Hallelujah. Oh. Medyo baba ko lang yung mga comments. Yun. Praise God. At yun, ay welcome dito sa Taste and See Morning Devotion. And we pray na mamaya magpa-flood din na yung mga tao sa ngayon. Hindi pa siguro nila alam na tayo ay nag-live na. Amen. Puri ng Panginoon. At habang naghihintay tayo, let us pray. Right? Yeah. Okay, let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for your very presence, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sinasamahan niyo kami even sa araw na ito, Lord God, na kami po ay habang kami nagte-taste and see morning devotion dito po sa airport, ay ganun din, Panginoon, ay kami ay pupunta din sa iba yung bansa, sa bansang Japan. At yun din, Lord, dahil pinadala ninyo kami doon, dalangin namin ang inyong presensya ay manguna sa amin. At Panginoon, gabayin mo ang aming puso at isipan. Ngayon din ang aming mga kagamitan, Lord God, at aming mga dokumento ay magiging madali po sa amin ang pagpasok. At yun din ay pagtawid sa kabilang bansa, Panginoon, sa kanilang borders, Lord God. We pray, Lord God, na wala pong maging problema. Then Lord, dito sa morning devotion, I pray that, Lord, give us your revelational knowledge and give us, O Lord God, the heart, O Lord, even at this morning, Lord, and at daming tao na nakapaligid sa amin, that we can pray that the power of the Holy Spirit be upon us, that the word of knowledge be given to us, O Lord God, and revelational knowledge. We offer you our spirit, soul, and our mind and our hearts, O Lord God, that we would be able, Father, to be used by you. Give you a broken heart and a broken spirit, and gayon din, Lord God, that everything that is within us, we tremble at your word, that your word be given to us, we pray. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. At yun pala, nakikita na ang mga dito sa kabila naman, ang ating mga viewers. At yan si Yoni Ongkeko Tejero. Safe travels ang kami niyo po. God bless and thank you. At si Wilson Lee, pinagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. At sabi niya po rin ng Panginoon. At si Delna Mendoza naman ng GMA Cavite, sabi niya, Hallelujah, blessed morning po, Pastor Tess, Pastor Vince, at sa lahat po, Shalom, Shalom everyone, Emmanuel. Amen. At keep safe po sa Pastor Vince at Pastor Tess, sabi naman ni Winston Liam ng Jackson, Florida. Amen. At din si Erlinda de la Cruz, good morning po from Bulacan. At si Tess Arceo, Shalom, Emmanuel, a blessed Wednesday po, Pastor Vince, Pastor Tess, at Pastor Mark, Pastor Sai, and to everyone here. Amen. Hallelujah. At safe travel po, Pastor Vince, Pastor Tess, at yes po, maraming salamat po dyan sa mga iyong pagbati. Amen. At dito si Maysan naman, no? Si Maysan ay sabi niya, good morning to all. God bless to your travel. Amen. Pupunta kami sa bansang doon ka rin nag-work ng galing. Kami ba papunta pa lang. At si Delna Mendoza naman ay nag-invite na rin. Si Francitan Kahilig ay kasama na natin from Iloilo City. At si Tess Arceo, traveling mercy be upon you, our dear pastors and company. Stay safe, healthy, and blessed. Thank you, Tess. And surely the goodness of the Lord will be going ahead of us. Amen, amen. Thank you sa panalangin. At syempre si kapatid Nelly Abda ng Canada ay kasama na rin natin. At sabi niya, blessed day po aming mga pastor. Take care po. Amen. Thank you so much. God bless. God bless. At si President Kahilig ay sabi niya, grateful to the Lord for everyday blessing. Amen. At nagnanalangin na rin po siya. Amen. Hallelujah. Praise God. Ito po ang mga, ayan, nagpo-flood din na ang mga tao. At si kapatid din ni Marquez, sabi niya, good morning po sa ating lahat. Purihin ka, Jesus. Amen. Hallelujah. From Sampaloc. At dito po tayo, no? Dito sa airport ay maraming nag-flood na rin. Madami ng tao dito. I pray na narinig nyo kami.
No? Si Anely Batadlan naman, pinagpe-pray tayo. At yan si Fransitan Kahilig. Sabi niya, thankful to God for everything and the gift of life. At gayon din si Delna Mendoza ng GMA Cavite. Sabi niya, God bless and keep you all safe, dear pastors. Amen. Thank you so much. At si Ponteyong Balote, sabi niya, blessed morning po, Pastor Vince at Pastor Tess, safe flight po, kaya kayo na po ang bahala sa araw na ito, Panginoong Jesus. Maraming salamat po palagi. Amen. From Novaliches, no? Si Tess Arceo naman na Quezon City. All highest worship and praises and thanksgiving to you, our Lord and our God. Amen. And pray for peace on earth and goodwill and contented to mankind, sabi ni President Kahilig. At si Chinita Gabrielio naman ay nag-invite na rin na mga kaibigan niya to watch us and join us here dito sa Taste and See Morning Devotion. Si Brother Sembrano, sabi niya, blessed morning po, Pastor Tess, Pastor Vince. At sa lahat, keep safe travel po. Amen. Hallelujah. At si kapatid ni Marquez, sabi niya, good morning, Pastor Vince, Pastor Tess, Pastor Mark, Pastor Emma, and Judah. Ayan, si Judah ay natutulog. Ayan. Hallelujah. Ay, maaga po kami no, na umalis ng bahay. Si Jonah Antonio Coronel, sabi niya, good morning po. Thank you for everything. God bless you. At si Lourdes Fajardo. Sabi niya, blessed morning po, Pastor Vince, Pastor Tess. Amen. Good morning. At si Chinita Gabriela patuloy nag-invite. Ayun din, blessed day everyone. Sabi naman na rin Fransitan Kahilig. At nag-invite rin si Delna Mendoza. Si Tess Arceo, sabi niya, sending love to our beautiful sisters in Japan. Yes, they're very excited for our coming. Amen. At si Baby Palacana, sabi niya, blessed morning, Pastor Vince, Pastor Tess, ingat po. Thank you, Baby Lynn. God bless you. At si Lourdes Fajardo, ingatan po kayo ng ating Diyos na buhay. Amen. I agree with you. Hallelujah. At kagabi pa kami ay puyat na puyat dahil sa mga dokumento at mga dapat gawin. Oh. We have to do this online, all these things. At syempre nanalangin din kami habang kami ay magkasama kahapon doon sa ating tinitirhan. Ay syempre, ay ganun din po ang ginawa natin, no? Tayo po ay nanalangin para sa event po ngayon. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat po ay ginabayan po niya tayo at pagpunta natin ng Japan at excited na po lahat doon. Praise God. At si Lord na ang nangunguna sa atin. Amen. Glory to God. Medyo talagang magulo ngayon. Okay, Pastor. Ito ay nabati ko na ang ating mga viewers. Ay, syempre, may iba pang mga viewers dito, no? And si Rowena Alaros Coleman, shalom, ingat po kayo. God bless Revival Japan. Amen. Yun po ang ating gagawin. Revival Japan. May the Lord be upon us and grant us this revival. At si Marisa Cueto Fornelos, good morning po, Pastor Vince, Pastor Tess, ingat po kayo. Amen. God bless us all. At si Pastora Miriam May Quebec, take care po sa inyo. God bless your mission. Amen. Sending hugs. Hallelujah. Maaga po sa sobrang aga, hindi pa po kami breakfast. Wala rin coffee dito. Hallelujah. Ayan. At kumusta na po ang bawat isa? Kanina pa po, maaga na po ako nakapag-pray dahil alam kong hindi pa nakapasok yung iba. At minadali ko na po talaga na mag-pray para hindi po tayo maaberya habang marami po tao dito sa airport. Amen. Glory to God at maraming salamat sa Panginoon at finally, yung request ng Japan is happening. No? Nangyayari na po ngayon. Ayan, praise God. Talagang physically pupunta na po tayo doon. At syempre, kasama namin po kayo sa pagpunta natin. Hindi po kayo mawawala dahil magla-live po kami lagi. Amen. Hallelujah. Ayan, praise God. At hindi ko alam bakit ba nagtitaysan si tayo pero busy yung aking partner. Hindi ko maintindihan.
Ayan. So, discussion, Pastor. Ayan, isang magandang umaga po sa inyo lahat at welcome po sa TSNC Morning Devotion. At patuloy po tayo sa ating pong discussion the church. No? At napag-usapan natin kahapon, no? Dun sa yung Matthew 10. Matthew 10, Oh, 5 to 8. yun. Kunin ko lang yung Bible ko, no? Electronic Bible ko. Si Pastor Alfred, ang sabi niya, safe travel po. Amen. Thank you. At si Felicita Lima, safe travels po. Pastor Vince Pasortes, Judah, at have a blessed trip. At thank you, Felicita Lima ng Zamboanga. Si Meg Serrano naman ng Canada, sabi niya, hello, shalom, shalom, Emmanuel. God, good and blessed day to all. Praying for you, safe travels, Pastor and Pastor Vince and Judah. Amen. Thank you, Meg. I wish I could meet you sa Manila pagbalik namin, no? Marami tayong pag-uusapan ba? Marami tayong kwentuhan. Ayan. Pero sa ngayon ay pupunta muna kami ng Japan at pagbalik naman namin ay magta-travel naman kami going to Davao. One day in Davao, marami lang kaming asikasong papeles at then we go to Calbayog. Yan, Calbayog City, Western Samar. Kaya, Megs, magsabi ka kung kailan ka nandito sa Pilipinas so we could meet somehow. Ayan, blessed morning naman kay Maisa Trus Limpo at kay Luz Mimita Manangan. And blessed morning mga sisabi ni Felicita Limen. Yes po, Pastora, I'll wait for you. Amen. Hallelujah. At si Paladia Garcia naman ng California, USA. Sabi niya, God bless po, Pastor Vince and Pastora Tess. God bless you po at maraming salamat sa pagsubaybay dito sa TSNC Morning Devotion. Praise God. At kahapon, no, at saka isang araw, pinag-uusapan natin, no, inaklaro lang natin sino ba talaga ang church. Ay, oo, klaro-klaro na eh. No? Sobrang klaro na nga. Yes, tama. Sila ba o si Lord? Ayun. Di ba? Oo, maliwanag yun. In this church. Oh. Sabi nga rito sa verse 18, I also say to you, Peter, that I say that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. Amen. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Amen. So, ang church ng ating Panginoong Jesus ay hindi pushover. May kapangyarihan. Yes. No? Oo. May kapangyarihan that's being what? Backed up by the kingdom of heaven. Correct. No? Kaya nga yung keys to the kingdom no? Yes. Dahil binigyan ka ng access. So, sabi nga the gates of Hades is there, no? But it wants to what? To take access. Yes. So, binibigyan tayo ng kapangyarihan, no? Under heaven, no? Under the authority of the kingdom of heaven, no? Yes. Whether to allow or prohibit. Ayun. Maliwanag yun, no? Oo. Na meron talagang power. Yes. Oh. Kasi, magpipreach ka, sinisend out ka to preach the kingdom. Oh. Pwede ba yun na pag preach mo ng kingdom, walang battle? Merong conflict. Meron. Alam na ni Lord na magkaka-conflict. The kingdom of darkness, sabi nga will always challenge the kingdom of light. Amen. No? In the church, the assembly of people that believes in Jesus Christ, Yes. that has a revelation of who He is, no? Tama. Has the authority whether to prohibit or to permit. Correct. No? Oo. See, the problem is, no, sa panahon ngayon, no, lalo na sa panahon ngayon, no, kumbaga kay Gary Valenciano, hindi na tayo natuto. Yung kanta mo. Oo. Hindi na natuto. Bakit? No? Because, no, sabi natin mahal natin si Lord, Okay. pero hindi halata.
Yun na nga. Hindi Yun nga na halata. Oo. Sabi nga, if you love me, keep my commandments. No? Oo. Pag sinabing keep my commandments, mangyari sa iyo yung kalooban ng Diyos. Yes. No? Oo nga. Makita tama. sa atin yung sinasabi ng Diyos na kautusan. Makitang sinusunod natin. No? Yes. See, the Church of Jesus Christ, no, Yes. is always identified, connected to His kingdom. Kahapon sabi ko, ang Old Testament is the foreshadow of the New Testament. Correct. New Testament is the fulfillment. But however, the Gospels, the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, no? Marami dito are the foreshadow, no, of the eternal kingdom of the Lord Jesus Christ, Ayun. which we can find in Revelation chapters 21 and 22. Oh. Diba? Yes. See, the church, no, is a place of what? Of culturing you, no, and assimilating you into the kingdom of God. Doon, yun po ang training ground po natin, ang church. Should be the training ground, no, for us, no, to be used to the environment of the kingdom of God. Amen. Di ba? Yes. Kaya nga, importante na tayo ay, yung topic natin last week, no, ay disciple ng Panginoong Jesus. Yes. No? Dapat identified ko talaga. Para identified tayo sa kingdom niya. Amen. See, the problem today, we are identified with the church, with the name of the church or denomination, Yes. or the name of the pastor even. Correct. No? But all of this, no, we should be identified with Jesus Christ. Yes. Kaya tayo nagkakawatak-watak eh. Kaya tayo nagkakahiwa-hiwalay. No? Hindi tayo nagkakaisa. Sapagkat ang problema, no, masyado nating ina-identify ang sarili natin sa denomination natin, sa pangalan ng church natin, or sa ating tinatangkilik na pastor. Kung saan hindi dapat. No? Should be above all Jesus. Yes. Kasi it's the church of Jesus. Correct. No? Oo. Tama. Tama, Pastor. I agree with you. Di ba? At ang church, it's a place of training. No? A place of training, not only that, applying, no, the commands of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. No? Ang di lang natin, kumbaga, nakikita, no, sa ngayon, no, Oo. yung mga, I could say, churches that we really identify themselves to the Lord Jesus Christ. No? Yung parang, eto kasi nangyayari, no? Yung mga napapansin natin. Yes. Ang napapansin natin dito, lalo na rito sa ating bayang Pilipinas, no? Oo. Hati-hati tayo, Ayun. at saka may exclusivity. Totoo yan. No? Oo. Ang pagtuturo dapat kasi magkaisa, no? Tingnan natin yung Ephesians 4, no? Ephesians 4, what does it say? Ephesians 4:12, no? Sabi nga 4:11, and He Himself, ang Panginoong Jesus, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry. Importante yan, no? Yes. For the edifying, pinapalakas niya ang body of Christ, not the church, Yes. no? Hindi yung pangalan ng simbahan mo, Correct. or ng denomination mo, Oo. or ng ng fellowship grupo. mo, or ng grupo mo. Oo.
See, the pastors, the fivefold ministry na tinatawag, o yung mga itinalagan ng Diyos, no? Ang trabaho nito, no, ay equip ang mga mananampalataya sa gawain ng ministry ng ating Panginoon. Amen. That is signs and wonders. The fruit of the Spirit, Yes. no? Palakasin, edifying. Correct. Palakasin ang body of Christ, hindi lang yung church mo, meaning other churches as well. Yes. No? Be a blessing to other churches. Kaya nga, till we all come to the unity of the faith ka lang, ang tinuturo dapat nagkakaisa. Mm. Hindi yung tayo, watak-watak. Oo, dapat nagkakaisa. Nagkakaisa, hindi, walang exclusivity. Pero marami na grupo grupo ng certain churches, no? Yung nagkaroon tayo ng bangka-bangka. Oo nga eh. No? Hindi tayo, kaya till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature, to the fullness of Christ. Kung magkabangga-bangga, there's no unity. There's always be conflict. Nawawala yung love. Oo. See, that's why till we come to the fullness of Christ. See, the person that should be teaching, no? Or the person that has, sabihin na natin, itinaga ng Diyos, should be a blessing to the body of Christ. Amen. Amen. Hindi dapat madamot, hindi dapat exclusive. Ayan. Dapat siya yung nagbubuklod, siya yung nag-unite, Oo. hindi siya yung nag-divide. Correct. Di ba? Correct, tama. Dapat nga ganun. Hindi tayo yung masyado tayong churchy ang dating, Oo. no? Na into the name of the church. Kasi hindi siya kasama ng grupo natin, hindi yan atin. Ang problema kasi, ang pinag-uusapan natin, no, hindi pag-ibig. Oh, See, anything you talk about outside of love, walang unity. Kasi that is your opinion. tama. That is your idea. Yes. No? Yes. Oo. That is your system. Alam mo, may nag-viral ngayon, Oo. na yung pastora na Oo. nagagalit na nawawala yung kanyang flock. Pero alam mo, kasi ganito tayo dahil nga meron tayong mga bakod sa Oo. bawat isa eh. Tama. Kung saan hindi sinabi ni Lord na maglagay tayo ng bakod. Magkaisa tayong sinasabi ng Panginoon. Oo, magkaisa dapat, hindi yung magbakod tayo at sila lang, tayo dito. Hindi ganun. Maling-mali. Kaya naman walang power Oo. ang isang iglesia. Kasi pinaghati-hati natin. Sinapchap ang body of Christ. Hindi naman dapat. Kaya kayo na nga nandirito, na natuto kayo. Ito yung mga tao na magkaroon ng pagbabago ng kaisipan, mag-change ng mindset, no? Ayusin natin ang ating mga iglesia, no? Sabihin natin sa kanila na hindi tayo dapat gano'n. Isang Jesus lang ang ating pinipreach, isang Bible. Yun na no? nga, sinachap-chap natin. Hindi kailangan na magbahag-bahagi kung hindi unawain ng totoo ang Biblia. Isabuhay, no? Wag pagandahin ng iyong sa pamagitan ng pagdagdag ng iyong opinion at wag lagyan ng anong tawag doon, yung pamahiin, no? Kasi karamihan ngayon hinalo na yung Bible at saka pamahiin. Kaya tanggalin po natin yon, pati ng ating mga opinion. Kaya kailangan magiging pure po ang Yes. gospel. Amen. Kaya nga, ano sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:12? Now I say this, that each of you says, I am of Paul, or I am of Apollos, or I am Cephas, or I am of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? No? Hallelujah. Praise God. Kaya nga importante, no?
nung pa man, problema na rin nila to. Sapagkat ina-identify nila yung sarili nila dun sa mga taong umabot sa kanila. Yes. No? Oo. But sabi ni Paul, hindi dapat ganun. Yes. No? Si Kristo ba ang ating Panginoon Jesus ba ay kumbaga sabi nga ay hinati-hati? Hallelujah. There is only one Christ, there is only one Savior. Yes. But the problem with us, no? We have a lot of Christ. Correct. We have a lot of Savior. Tama. Kasi naging gano'n na nga eh. Ganun na nga eh. Dahil, alam ba, parang nangyari, ang itsura ni Jesus ay ganito according to our group. Ganon. Meron pa yan, no? Oh. Yung grupo namin lang ang pwedeng makapagligtas sa inyo. Ay, ang tindi. May ganun. Meron na ako narinig Wow, niyan. grabe. Pag nagpunta ka sa bang grupo, you're cursed. Ay. Ako meron akong narinig na, tawag dito, kapag masyado ka sa Old Testament, hindi ka, kulto ka. Yung mga nasa School of Ministry ko Oh. Boring daw dati ang Old Testament. Pero nung tinuro natin kung paano basahin ang Bible, Naging exciting. naging exciting na tuwan-tuwa. Totoo yan. Marami sila na-discover. Oo, meron nga testimony, isang bata dati. Oo. Alam mo yung bata, mga teenagers, wala silang paki dyan sa Bible. Kasi hindi nga fun. No? Hindi masyadong churchy kasi ang dating eh. Pag tinuro, churchy ang dating. So ayaw nila ng gano'n. Pero nung narinig tayo sa Taste and See kung paano tayo magpaliwanag ng salita ng Diyos ay yung bata nagkaroon ng desisyon, nag-fix yung mindset niya. Sabi niya, ayokong mahalubilo sa mga hindi kilala si Jesus. Kasi sabi ko nga, di ba, nasabi natin, you have that energy. Yes. Kung meron kang enerhiya sa katawan mo ay masama, it affects other people also. So ayaw niya. Yes. Ayaw niya ng bad energy. Ngayon, nagsishare na ng Word of God. Teenager to, Kaya Praise nga, God. see, if you talk about Jesus only, His love, and His commands, wag mo isama mga andoktrina ng church mo. Yes. The plain gospel, the plain truth, Correct. you just stick with it. Tama. Hindi ho tayo magkakaroon ng division. Hindi tayo magkakaroon ng exclusivity. Correct. No? Oo, wag na natin dalhin kasi yun. Tingnan mo, nung nagka-problema ang mga Messianic Jews, mga Jewish believers sa mga Gentiles. Oh. Hindi ba may problem? Kasi gusto ng mga Hudyo sundin ng mga hintil yung mga yung nakagista nilang mga tradisyon. Di ba? Pero dahil sa pag-ibig, nagkaroon sila ng pagkakasundo na ito na lang gawin ng mga hintil. Sige, okay lang yun, hindi sila magpatuloy. Kung yun rin lang ang magpapahiwa-hiwalay sa atin. No? Let's make I could say an agreement. Anong agreement na yun? Yung hindi kakain ng may dugo. Di ba? Yung sexual immorality. No? At saka strangle animals. Hindi pwede yun. No? Oo. Meron. Sa Book of Acts. Sa Book of Action, no? At makikita natin, no? Hindi ang doktrina natin o yung tradisyon natin, no? Ang sentro ng ating pananampalataya. Amen. Ang Panginoong Hesus. Totoo yan. At yung pinag-uutos niya. Totoo yan. No? Sa totoo lang, ang dami natin doktrina, pero hindi natin nasusunod ang pinagagawa ng ating Panginoong Hesus. Correct. Oo. Ang pinagkaway-awayan ng Body of Christ, doktrina. Oo. Pero hindi natin
tunay na sinasaliksik ang salita ng Diyos. Hindi ko maintindihan bakit napaka-importante ng doktrina. Ano ba yun? Hindi, nasisave ba tayo sa doktrina? Parang hindi eh. So, hindi kasi yun ang sinabi ng Bible. See, Hayaan mo na yun. Doctrine is good, Hmm. no? Doctrine, no? Ginagamit yan, no? Para ilagay sa ayos ang iyong pananampalataya. Okay. Pero hindi dapat yan, no? Maging basehan para tayo magka-watak-watak, Ayun. no? Tama. Oo. Si pag nagsama ang mga believers, dapat ang pag-usapan ang Jesus only, Correct. His commandments, His love. Pakita mo yung pag-ibig mo. Tumulong ka sa mga nangangailangan sa loob ng body of Christ. Amen. Hindi lang iglesia mo. Yes. Sa body of Christ. Malaki po ang body of Christ. Yes. And the body of Christ is the church of the Lord Jesus Christ. Amen. No? Hallelujah. So what di sila nag-speak in tongues? Okay lang. Di ba? Oo. Hindi naman nawawala ang salvation doon. No? But the thing is, what is important? The important thing is you have the revelation of who Jesus Christ is. You believe Jesus Christ. You follow His commands. Yes. No? You love Him Amen. and love your brethren. Kasi yung pagkawatak-watak, doon pa lang eh. Hindi na natin nasusunod ang pinag-uutos ng ating Panginoon eh. Ang Panginoong Jesus, ang pinag-uutos niya magmahalan. Kasi pag nagmahalan tayo, there is unity. Yes. Pero pag pinag-usapan natin yung doktrina natin, ay tapos na tayo. Magkakahiwa-hiwalay talaga tayo. Oo. Di ba? Ayun. Napakahirap pala nun. Ano? We have focused on doctrine, not on Jesus. Oo. Matagal na ng panahon na nag-focus ang tao Oh, sa doctrine. yes. At nagkakagulo-gulo po talaga. Matuto na po tayo. Matuto tayong magmahal. No? Kaya nga mahal muna natin ang Panginoon. Pag-usapan na natin to pamilya Yes. at kapwa. Amen. Di ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Ang dami na ditong mga Tingnan mo yung mga comments. Oo. Ah. At sabihin natin, basahin natin ang si Ina Iwata, hindi siya sa Iwata, sabi nga niya, pwede rin pala ganyan sa Disneyland sa isang corner. Oo, pwede naman. Ayan. At si Julieta De Leon, Emmanuel, blessed morning po, Pastor Vince, Pastor Tess, Judah, Pastor Sai, Pastor Mercy, Pastor Long, at sa lahat, Shalom, andito po sila sa likuran. No? At si Rachel Arosena Arcano ng Philadelphia, saan po kayo? Dito lang kami sa airport. At good evening, good morning naman sa amin dito. At Marites Madronio, good morning Pastor Vince, Pastor Tess, and to all TSMD listeners around the world. Hallelujah. God is good all the time. Amen. As Marisa Sanchez sabi niya, Ohio gozaimasu, Pastor Vince, Pastor Tess, Pastor Nog, Pastor Miles, Mercy, Pastor Asai, and Judah. To all listeners all over the world, love, love, love. Emmanuel, shalom to everyone. Ayan. At sabi naman ni Julieta De Leon, sumagot siya kay Ina Sensei Iwatan. Sabi niya, oo sis, pwede sa Disneyland. Maghanap lang tayo ng place. Amen. Si Joseph Tacuban, sabi niya, hello Pastor, hanap po kagabi na sa Amos. Hindi na po part si Pastor sa Amos. Wala na ako sa Amos. At si Joe Matazawa naman, sabi niya, shalom to all. At si Julieta De Leon Sakamoto, sabi niya, excited na po kami mga taga-Japan na makita po kayo. Alam po namin na makasama niyo si Lord sa inyong biyahe hanggang kung makarating kayo dito sa Japan. God bless po. Amen. Glory to God. Isaria Galan Olarte, sabi niya, anyong hasayo, mga pastor at sa lahat from South Korea. At yon ang church po ay tayo sarili natin. Yes, sabi ni tayo Joseph yan, Taguban. yes. Correct. At si Evelyn Abdal po naman ng Canada. Sabi niya, good morning po Pastor Vince, Pastor Tess. At sa Amen po. Ayun. Si Tere Galanardia nag-invite na rin.
At si Julieta De Leon sa Kamoto sa amin nag-amen. Hallelujah. Luz Biminda Manangan, sabi niya, blessed morning po. Pastor Tess, Pastor Vince, ingat po kayo sa travel po ninyo. God bless. Amen. Hallelujah. At yung Buntag Gurot, sabi naman, Richel Namuol, good. God bless you more. Pastor Vince, Pastor Tess, and the team. Here comes Japan. Revival, baptism of the Holy Spirit be upon on the land of the rising sun. Matene. I still you all. Yes, I love you all. Ayan, matane. At si Sir Galalarte ay lalo nang nag-invite pa ng marami. Thank you, Lord. At si Cindy Labagaponse, have a safe trip po. Amen. From Tondo. At si Dixie Antonio sabi niya, blessed morning. At yun din na si Ina Iwaro sabi niya, amen. I see Timas si Sanem. Amen. I praise I love you God. too. At si Chinita Gabriel, yun naman ang Canada, sabi niya, ganda ng sinabi ni Pastor, dapat nagbuklod-buklod, hindi nagdi-divide. Amen. Hallelujah. Si Tess Arceo naman, ang Old Testament and New Testament are both the Word of God. Tama. Kaya hindi nga dapat kinakancel. Ayan, si Don Caroline Zamora ng Japan, a blessed morning po. Lily Sabenturado, blessed morning po, Pastor Jesus Artes, Judah at sa lahat ng makasama, God bless. At si Rosalinda Macalinaw, blessed morning po, Pastor at Pastora, at sa inyong lahat, nahahayo ng bansang Japan, pagpalain kayo ng Diyos. Happy and a safe trip po sa inyo. Amen. At si Lily Sabenturado naman, Shalom, Shalom, Emmanuel, ang mga kapatid. Amen. At si Buenaventura Florence, sabi niya, blessed morning, Pastor Vince, Pastor Tess, God bless your trip. Amen. Hallelujah. Praise God. At nag-invite na rin ang marami. Kanina po tayo nananalangin, na pinanalangin na natin. Huwag ka mag-alala. Just keep inviting. John Miguel, good morning po. Good morning din sa iyo. At si Sherwin Mylene Abraham Kabuska, Shalom, Shalom, Emmanuel, Pastor Vince, Pastor Tess. Wow! Sabi na po sa Taste of the Airport Edition. Amen, hallelujah, from Abu Dhabi. At syempre, si Tess Arceo, what time po ang flight nyo? Lunch in Japan? Parang mga ganun. 2:35 pa. At si Mildred Simbrano, amen po. At si Buenaventura Flora, God bless your trip. Pastor Resay, Pastor Mercy, Judah, and Pastor Nong. Amen. Hallelujah. Ibada Baptista ng Quezon Province, take care and be blessed po. God bless always. Amen. Si Jenna Rizzo naman ng Taiwan. Emmanuel, blessed day po sa inyong mga shepherd of God. And Brother Judah, may guidance and protection of our dear Lord be upon you all. On your way to Japan. Shalom. Shalom. Diyan sa Taiwan. Si Evelyn Abdal naman, nakafocus din po kasi ang mga churches sa pagpadami ng members. Di natuloy natutukan ang mga bagong members na ma-explain ang foundation of faith. Kaya po umalis din. Oo nga kung paramihan din lang ang aiming natin ay wala na. Nawala na ang purpose ni God. Ayun. Si Sherwin Mylene Kabuska, ingatan po kayo ng Panginoon. God bless your trip. John Matazawa, nag-invite na rin. Yeah. Totoo yung sinabi mo, Pastor, ano? There's only one thing na gusto ng Panginoon na mag-focus tayo. Yes. Alam kasi niya that when you preach His gospel, it will be a conflict. Yes. No? Kasi nandirito na ang darkness. At ang darkness ay naghari na rin sa maraming tao. There are 8 billion people around the world. At 99% pinagharian ng darkness yan. So, kung i-preach mo ang the kingdom of God, that is conflict. No? Conflict ang ini-introduce mo. Kasi, hindi pa payag ang darkness. Kingdom din sila Kaya, kingdom against kingdom. At saka meron silang territory. Oo. So, the moment kasi, Pastor, na mag-preach ka ng kingdom, you are introducing a new kingdom sa old government. And when you do that, kapag ginawa po niyo na ini-introduce mo yung ibang gobyerno dito, ay gusto mo na kunin. Pananakop po yun. No? Pananakop yun. Ang tawag doon, colonization.
conflict ka agad. Kasi hindi papayag ang darkness. Oh. Now, kaya nga sabi ng Panginoon, no? Preach the kingdom is at hand, heal the sick ka agad, Oh. no? Cast out demons. Raise the dead and cleanse the lepers kasi demonstration of the power kasi alam na ng Panginoon, anticipated na niya conflict. Mm. Pag sinabi mo conflict, giyera, Oh. no? Hindi papayag ang darkness kasi ang ginagawa natin kapag nag-share tayo ng gospel ay binabago natin ang kaisipan ng tao. Deculturize. Oo. Binabago mo ang kanyang pananaw. Oh. Binibigyan mo siya ng other option Oh. sa kanyang buhay. Ay, ang ibig sabihin yan, in other words, iniimbitahan mo siya, iniingganyo mo siyang lumipat. Mhm. At kapag lumipat siya, yung pinanggalingan niyang gobyerno Oh. ng kadiliman, hindi papayag. Oh. Kasi mababawasan sila. Pero ang nangyari ng churches ngayon, kapwa masabi ay nagpipreach kay Jesus. Pag lumipat ang isang miyembro, nagagalit, hindi ba gawain ni Satanas na nagagalit? Kasi Colossians 1:13, Oh. that He saved us and transfer us from the kingdom of darkness to the kingdom of His Son. Ang ano we don't have ownership of the people. Yes. Totoo yan. Totoo po yan. All of us, no, are caretakers of the people, Correct. no? Kung mawala man yan, no, Yes. balik ka kay shepherd Correct. and balik ka kay Jesus. Panginoong Jesus na wala si so and so. Si Jennifer. Oh, halimbawa si Jennifer, Oo, nawala si Jennifer. sumama kay Bulak. Kung madam, may mga visa card po kayo, magbabayad lang po ako para mabayaran ko po yung aking ina. Ay, wala wala po. po. Sorry po. Sige. Ayan. May naghahanap ng Oh. visa card dito. Hallelujah. Ayan. Kaya nga, ang ginagawa natin ngayon, Oh. ang pinapakita natin na nagagalit tayo na may lilipat sa kabilang kampo o sa kabilang fellowship where kung saan ay si Jesus din ang pinipreach. Oh. Yung attitude natin, yung pag-a-attitude natin doon sa lumipat ay pinapakita mo lamang yung attitude ni Satanas na lumipat ka kay Oh. Jesus. Oh. Diba? Nagagalit din siya, nagkakaroon nga ng conflict no? All these things, pinapakita na we are misbehaving. Yes. That's so And true. this is just the same Jesus na ating pinipreach. Dapat magkaroon tayo ng unity. Amen. Kasi ang body of Christ is equipped with people na tinalaga ng Panginoon to have this yung capacity to equip kasi meron silang gift like the pastors, like the apostles, no, the prophets. All this ay in-equip ng Panginoon to teach the church. So bakit natin tinatalikuran? Bakit natin tinatanggihan sila? O bakit natin pinagbabawalan yung growth ng isang tao when it terms of faith o pagtitiwala? Kapag pagka pinipigilan po natin, ay ayaw nating mag-grow yung tao. Oo. Ayaw nating magkaroon siya ng encounter. See, it's like this. No? Ang sheep, eto yung tinatawag na yung talagang tupa, no? Pag wala na yung dun sa place na pinupuntahan niya na dinadala ng shepherd, no? Pag wala ng grass doon, maghahanap ng ibang grass yan. Totoo. Tama. Lilipat. Oo. No, lilipat. Kaya nga, no, tayong tagapangalaga, no, mahalin mo ang iyong sheep. Correct. Huwag mo lang i-disciple.
mahalin mo. Oo. Sobrang pagmamahal nga, nagagalit ka pag nawala. See, it's like this, di ba? Pag yan ay nagpaalam sa'yo, umalis, no? Na ang dahilan niya ay gusto niyang lumago, hayaan mo. Yes. Huwag ka matakot. Let it go. Oo. It's not about you No. kasi masyado kasi tayong nag-overthink. You have to think like this. Always think the best for your flock. Amen. May mga pagkakataon sa atin, no? Mm-mm. Na tayo ay may limitasyon. Yes. Hanggang doon lang tayo, Yes. no? Hanggang doon lang yung kaya nating ibigay, yung kaya nating ituro, no? Pag nakakita ng, kumbaga, sabihin na natin, pag yan ay nakaranas, nakarinig Oo. ng ibang pagtuturo, O ng revival. ng revival niya, Ay, lalo. ang Panginoong Jesus din ang pinipreach. Oo. At nakikita mo nag-grow, Huwag mo pigilan. huwag mo pigilan, Oh, let them go. no? Oo. Ganun din ako. Alam mo, ganun ako sa Bible study or anything na hinahandle ko. Tapos, sasabihin niya, Pastora, parang gusto ko pong lumipat, parang gusto kong lumago. Oh, go. Oh, Go. ganun lang. Oo. Hindi ko pinipigilan kasi accountability mo yan. No? Malay mo, talaga mag-grow siya. Eh kung hindi siya mag-grow, huwag ka rin magiging judgmental naman. Hindi, ang problema kasi, yung mga, kaya takot magpaalam, yung iba may alis, no? Nasabihin, they want to grow, Oh. no? Natatakot sila na magkaroon ng samaan ng loob. Oo. See, if the pastor knows what's best for you, Oo. and he knows his limitation, no? Let it be. Correct. You Correct. might be not the person, no? Na gagamitin ng Diyos para lumago yun. Kaya nga, ano sabi ni Paul, iba yung nagtatanim, Mm. iba yung nagdidilig, iba yung nag-harvest. Correct. Diba? See, we go by stages. Even me. So, though I belong to the same church, but however, no, yung stages ng aking Focus ka. yung stages ng aking growth went from one person to the other, Amen. no? Yes. Ganun lamang po yun, no? Kaya nga yung aking pastor nung ako'y pupunta ng Qatar, una pinigilan ako because they know yung sabihin na natin, they know my potential. At masasabi natin, kumbaga, magiging malaking tulong ako sa church, no? Sa paglago ng church, sa pagdami namin, no? But however, because I said God has told me to go to Qatar, pumayag na rin, Oo. no? Oo. Kasi nalaman nila Oo. na this is God at this time. At hindi lang yun, binigyan ng Diyos ng pagkakataon na sila'y makapunta ng Qatar at makita ang kalagayan ko. Yes. At nung nakita nila, ay, tuwan-tuwa sila, Correct. no? Tuwan-tuwa sila na nakita ko na ako ay parte, no, ng mga pastor doon sa Qatar, no, na kumbaga nagtitipon, no, at pinagkakaisa ang body of Christ. No. Ang isa pang problema kasi is that masyado nating ini-involve ang ating sarili, no? Affected tayo masyado. Yes, oo. Dapat nga ang focus natin is to preach the gospel Yes. of the kingdom. Yun ang focus natin. Hindi in-intend ni Lord na magstay ka lang in a group. Yes.
kailangan mo, there are 8 billion people around the world, kailangan mag-move talaga. Oo. Kailangan makarami. Kaya nga sabi niya, occupy till I come. Kaya nga kung babasahin mo yung fivefold ministries, it's different, I could say, apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers. 5 iba-iba ang kakayanan para magturo, para mag-train. Yun. No? Correct, So may Pastor. mga levels. Oo, may mga levels at saka, kasi may mga specializations din Kaya sila. nga if the body of Christ, no, or the church of the Lord Jesus Christ will become as one, it will be very, very strong. Correct. Alam mo, nung nagkasakit si Pastor, recovering pa lang si Pastor, sabi ko talaga kay Lord, hindi ko kaya. Oh, Kailangan si Pastor tumayo na dito. Kailangan bangunin mo na siya kasi hindi ko kaya mag-isa. No? The ministry is too wide. So, I need him to be here. Help, Lord. At hindi lang yun, tayo nagmananalangin dito na send us more workers. yes. Kasi the ministry is so big. So, kailangan mo send more workers, Lord. Hindi yung exclusive tayo lang. Oh. Wala nang iba. Mm. Meron na kami na-encounter Pag may bago, nagagalit Bakit may bago? At saka matuwa ka, may bago. Oh. Kasi paano yung occupy till I come? May kayo-kayo lang. Diba? Isipin mo lang ha, 8 billion people around the world. Paano mo sila maabot? So, keep moving. Yes. Diba? Keep moving. Hindi sinabi ni Lord na, pag may church ka na, tigil ka, diyan ka na lang. Hindi. Ang sabi ni Lord, keep moving, occupy till I come. Kaya, huwag po tayong masyadong, ang tawag dito, attach sa iyong fellowship. But be attached to the commands of God. Kaya mo, Pastor ha, si Joshua, ang utos niya kay Joshua, 3. Be strong and be courageous, lead these people. Lead these people to the promised land. And then, 3, be strong and be courageous, be very strong and be very courageous, to observe all that is written in the commandments. Yes. Pangalawa yun. Okay, pero may diin yun. No? Sabi nga, meditate it day and night, for by it you will have good success. Okay. Pangatlong utos, did I not command you to be strong and be courageous? Do not be dismayed. Ang pangatlong utos, do not be dismayed. Do not be discouraged. For I will be with you. 3 utos ang Joshua chapter 1. Kaya pinakamahalaga sa book of Joshua is chapter 1. Bakit? Yun nandun ang instruction ni God. Kaya 3 instruction. Una, you will lead these people. Pangalawa, mag-meditate ka ng Word of God day and night. Pangatlo, huwag kang matakot, huwag kang matinag. Kasama mo ako. 3 utos kay Joshua. Nag-focus sa buong ministry ni Joshua, sa buong book of Joshua. Nag-focus siya sa 3 ministry. Kaya nga, nung matanda na siya, ay nabigyan na niya ng property ang bawat tribe. No? Matanda na siya. Meron pang iba na hindi pa talaga kompleto na na-occupy. Pero sabi niya, ito ang bilin ko sa inyo. Diba? Continue. Kasi, hindi pa tapos. Pero matanda na siya. Kaya sabi niya, today, I leave you death and life, but choose life. No? Obey the Lord. Listen to Him. Sabi ng ganon. At sabi naman, we will obey the Lord. Pero sabi ni Joshua, I know you will not. Alam na ni Joshua na hindi mag-o-obey. No? Kaya sabi niya, I will call heaven and earth to testify today what you promised to obey. Kasi ganun tayo, marupok tayo. Yes. Pero si Joshua, throughout sa kanyang ministry, nag-focus lang sa 3 instruction. Nagawa niya yun. Nahatid niya ang Israel sa promised land.
nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga lupain, ang bawat tribe. Okay? Nag-meditate siya sa Word of God, kaya sila puro panalo sa kanyang gyera. At hindi siya natakot. Di ba? Kaya siya the greatest general. Hindi po siya natakot. Inutusan nga niya yung araw at buwan. Tayo, ang utos sa atin is to preach the gospel, win souls. Ang ginawa nating competition. Ganyan pala ang church niyo ha, sige, ganito din kami. Harapan tayo. Walang nakawan ng tao ha. Ay. Anong ginawa natin? Nagpiramiding tayo. No? Nagparami tayo. Marami na sila. Ay, parami din tayo. Uy, may artista sa... Uy, mag-invite din na ng artista. Tingnan mo ang worship system ngayon. Kailangan may dim light ka pa. Ganun na ba nga si Lord? Kailangan niya ng dim light. Para ma-change the mood. Para ma-change ang mood. Oh my gosh. Nasa na si Jesus ron? Yun na nga eh. Hindi concert ang pinunta mo doon. Si Lord. Oo. Hindi mo kailangan ng dim light. Pag nag-dim light, may pinuntahan ako. Pagpasok ko doon, mag-minister daw ako doon, pagpasok ko, naka-blue light. Hindi ko maintindihan. Nasa ng mga tao, bakit ganito? Blue light. Akala ko, pub. Blue light? Ano nangyari dito? Kaya nung umilaw, uy, nakita ko yung mga tao, kunti lang pala sila. Hallelujah! Hindi ko mahanap ng blue light. Ano nangyari? Kasi maganda daw mag-worship pag may ibang kulay yung ilaw. Hindi na po yan. Hindi po ganun si Lord. Hindi siya affected whatever color. No? Kailangan po natin baguhin ang ating mindset. Oo. Maling-mali tayo. Tayong lahat maling-mali. Magbago tayo. Ayusin natin. Para mula sa atin, no? Baguhin na natin. Dapat ang ating aim ay madala natin sila kay Jesus. Amen. Pag nadala mo na sila kay Jesus, hanap ka na naman ng iba. Diba? Hallelujah. Basahin natin mga comments naman dito. Wow, katabi ko lang si Pastor Nong pero nag-amen siya. Thank you, Lord. Si Lina Rames ng Brunei, Darussalam Brunei, sabi niya, good morning po, Pastor Vince, Pastor Tess, at sa lahat ng viewers around the world. Shalom at sa lahat po. Have a safe flight. Kasama niyo ang Diyos sa lahat ng oras. Amen. Thank you, Lina. At gayon din, si Pastor Ronald, good morning po sa lahat. God will protect your flight po, Emmanuel. Amen. Emmanuel, thank you and see you soon. No? We will meet in person. At si Jen Arisa naman ng Taiwan. Feeling kasi nila po, pagka lumipat o umalis sa church ang member nila, naagaw ng iba. Ay, bakit pag-aari mo ba yan? Kaya pag-aarian ni Lord. Kaya ganun po ang mga mambatikos, parang yung napanood ko lang. Pero that is really true and happening inside the church. Oo, yung nag-trending. Totoo yun, nangyayari talaga. Nataon lang na siya ang pinost. Di ba? Pero maraming gumagawa niyan, hindi lang siya. Kayo naman, masyado kayo ha. At si Selegal Nolarte, amen, maghahanap ng mas malalim na katuruan. Yes. At yan ang si Generation, nag-grow po ako sa pinagdaanan sa akin ni Lord, pinadalhan sa akin ni Lord, at natuto po ako sa sobra-sobra. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. To God be the glory. At Sister Regalan Olarte, kung para sa akin na pag naghanap ng malalim na katuruan at hindi naman umalis ng church na inaatindan, bayaan lang. Kasi isang araw magagamit rin ang natutunan sa loob ng congregation na pinahintulutan ng mga leader o pastor. Yes. Amen. Tama. Open-minded. Open-minded ka ba? Hallelujah. At si Lord na bayan, sobrang attachment sa fellowship at hindi sa Word of God. Nasasaktan kapag inaalis na ni Lord. Yun nga eh. Yun na nga eh. Kaya nga, isipin mo, lagi kang aalis ni Lord. Kasi ipapadala ka sa ibang misyon. O katulad namin, naalis kami sa opisina. Nandito na kami sa, sabihin namin, Lord, hindi pwede kasi maraming tao. Ay, ano ba yan? Naghahanap po tayo ng maraming tao eh. Okay, Lord, hindi pwede dito, maingay. Hindi pwede.
Doon ka saan. talaga. Oo. Hindi po pwedeng maghindi kay Lord. Ayan, si Generation mas holy daw po pag naka-dim light. Mas feel daw po ang presence ni Lord. Parang hindi presence ni Lord ang ma-feel mo doon. Kasi nung nandun ako, hindi presence ni Lord na na-feel ko eh. Naging emosyon. Oo, naging emosyon at naghanap ako ng tao dahil hindi ko makita. Alam mo naman, nakasalamin ako. Nag-blue pa, lalong naman lumabo. Ayan, si Evelyn Abdal naman, pastora, nandito si Snow. Sa amin, papunta na daw sa Japan. Wow! Praise God, Evelyn. Expectant na kami dyan. Ayan, si Rosalinda Q. Arlie, Shalom, Emmanuel, good morning po everyone. Rosalinda Macalino, amen. At si Lodo ng Bayan, God's protection be upon you all. Dear Pastor, thank you. Sa Yuko Lorora, amen. Ayan, praise God. Tama, Pastora, emosyon po lang ang binibuild up, sabi ni Mylene at Sherwin. Totoo yan. Sa totoo lang, ayaw ko talaga nang nagbabago ang ilaw habang ako ay nagbi-minister. Hindi ko makita anong ginagawa ko. Alam mo, doon sa stage na yon, putik pa akong malaglag. Dahil hindi ko nga makita ano ba yun. Ay, kaya wag niyong baguhin ang ilaw ha, Japan. Hallelujah. Baka mamaya kung sino makita niyo dyan. Glory to God. At si Ginita Gabriela naman, sobrang nakaka-bless po talaga kayo, Pastora. Nasa kalakasan o nasa ospital. Si Pastor, hanggang gumaling tuloy ang TSMD. Mag-brown out, pupunta po kayo sa ibang lugar para maituloy ang TSMD. Ay, totoo. Kahit saan kayo, dalmin tuloy pa rin. Sobrang tunay kayong lingkod ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Pastor. Pastora, bigyan kayo ng mahabang buhay. Malakas ang pangangatawan. I love you po. Ayan, we love you too. Thank you so much. So God be the glory. At ako po dito sa TSMD, ako natuto mag-born again. At dito ako lumago sa tulong ninyo, Pastor Vince, Pastor Tess. Hindi lang ako, pati asawa ko at ang mga anak ko, salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Amen. We love you po. Amen. We love you also. Oo, hindi ka lang na born again. Dito ka rin na renewal ng vow. At si Maria Teresa Martina Tozon, blessed morning po sa inyo. Have a safe travel. Ingat po kayong lahat. At salamat po sa inyo katuruan. Maging kita kina Pastor Mercy at Pastor Nong. Dahil po sa inyo ay mas lalong lumalim po sa katuruan at nagdi-discern ako ng tunay ng lingkod ng Diyos. Amen! Kailangan mo yan. Kaya marami ng bulaan ngayon. At marami tumatawag sa akin na gano'n nga. Kailangan. Lourdes Paz Cabrero, amen. Minsan ang tao nakatingin sa ginagawa ng iba. Dapat mismo ang sarili ang dapat manatili sa instruction ng Panginoon at sumunod sa Lord. Whatever iyong mga pinagdaanan, ang Diyos naman ang ating pinagliliparan. Stick po tayo kay sa Lord. Amen. Glory to God. At si Marilyn Suplesa, salamat po, Pastora Tess, sa mga dagdag na karunungan. Ingat po kayong lahat. Amen. Habang nasa banyo nga po ako, pinagdadasal ko po ang maging maayos ang health ni Pastor at enjoy niya sa flight. Amen. Glory to God. Hallelujah. Pero mga kapatid, ay puputuloy na po natin sapagkat anong oras na ba? Ay nag-open na po. 30. No? Hindi, close pa pala. Nag-close pa ba? Hindi pa. Hallelujah. Close pa. Ayan. Ipapakita po namin sa inyo anong nangyayari dito. Hallelujah. Ayan na po. Nagkakagulo na po talaga dito. Lagi namang magulo dito. Maraming tao. Maraming tao. Ayan. Hindi pa open ang hindi pa open ang counter. Hindi pa pala open ang counter. Kaya baka naman ang pila doon ay mahaba na. Sige, titignan Ayan. natin. Kaya yan mga kapatid ay maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Maraming salamat hanggang dito sa airport, Terminal 1. Oo, Terminal 1. Sa, Abangan nyo, magbablog kami mamaya. oo, magbabag kami ng mamaya. Praise God. Maraming salamat at sige po, tayo po ay manalangin. Yes, praise Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at gayon din, Lord, sa mga taong ito na patuloy na sumusubaybay upang matuto sa inyong mga salita. Maraming salamat, Lord God, sa Panginoon dyan sa Lord God sa inyong revelational knowledge sa inyong mga salita. Patuloy niyong inihayag sa amin.
the revelation of your word that truly give us, Lord, in the right track of our faith. Lord God, I pray for these people, Lord. I pray that your true salvation will come upon them, to open their eyes, O Lord God, that whatever the devil is doing against them, Lord, release them. In the name of Jesus Christ of Nazareth, every sickness and every oppression of the devil, I say, come out in the name of Jesus Christ of Nazareth. And even right now as we pray, O Lord God, may the power of the Holy Spirit be upon them. And the Lord God, use them mightily. Use them, Lord. Let the information, let all this teaching that we are sharing to them, Lord God, would truly transform them into a true believer of Jesus Christ and affecting other people as well. Make them to be an influencer. Let them be an influencer, O Lord God, of the message that you are giving to all of the churches and the believers of Jesus. Today, O Lord God, as we fly to Japan, we pray that your presence be among us. Thank you for the prayers of these people. Hear all their prayers for us, O Lord God, that this would be our trip to Japan would be successful one. That the fire of the Holy Spirit and the move of the Holy Spirit be evident and that be experienced by all. I pray that the Lord Jesus will be there for us and to give an encounter for these people who are going to be joining in every event that we will have in Japan. Bless us, O Lord God, with your very presence. Let your love lead us. We ask for your love, your peace and joy to lead us in this whole trip. In Jesus Christ's name, Hallelujah. amen, Amen. and amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. God bless. Hanggang sa araw ng bukas, tayo po'y magkita-kita dito sa Taste and See Morning Devotion. Ako po si Kuya Vince. At ako naman si Ate Tess. At patuloy po naming dinideclare sa inyo. Ulan ng pagpapala sa inyo at sa ating bansa. God bless you all. bless. Bye. Nasaan na?